Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, patas na laban nako, impeach si BBM, kung erese hawak ang ebidensya. Yan mga kababayan, patungkol po dyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Aanhin mo ang yaman. So mga kabayan, bago po natin i-play yung ating main video, ito, pasadahan po muna natin ito pong si QC Claire Castro, mga kabayan, no? Pero bago po natin simulan to mga kabayan, kaunting lambing lang po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel ay pa-subscribe naman po. Ayan. Libre lang po ang mag-subscribe mga kabayan, at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga. Sabi po dito ni QC Claire Castro mga kabayan, survey rating ni VP Sara wag ikumpara sa nakuha ni Marcos Jr. Ayon po yan kay Claire Castro. Bakit naman hindi pwedeng ikumpara? Diba? Sila po ang dalawa sa sila po ang pinakamataas, no? Na posisyon sa ating bansa. Kaya kailangan talaga QC Claire Castro ikumpara. Kasi kapag wala na po ang presidente, BP po ang pumapalit. At kailangan po malaman ng taong bayan kung sino po ang katiwa-tiwala at sino naman po ang hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ayon po dito kay Castro, hindi mo pwedeng pagkumparahin yung survey rating ng presidente sa vice presidente. Bakit natin ikukumpara? Yung pangulo nagtatrabaho, yung isa nagbabakasyon. Ang hirap namang pagkumpara yun. Yun nga ang kailangan natin ikumpara . Kung yung allegation mo na nagbabakasyon, nagbabakasyon talaga, bakit? Diba? Bakit mas mataas pa ang kanyang ratings? Diba? Bakit mas pinagkakatiwalaan pa siya? Kahit sinasabi mong nagbabakasyon. Palagi mong sinasabi, QC Claire Castro, na ang presidente nagtatrabaho. Kung nagtatrabaho po ang presidente mga kababayan, bakit ganito ngayon ang ating bansa? Bakit bagsak na bagsak ang ekonomiya ng ating bansa? Diba? Bakit naghihirap ang taong bayan kung nagtatrabaho ang presidente? Kasi parang baliktad yata ang sinasabi mo. No? Parang si president ang nagbabakasyon. Dahil hindi ramdam yung sinasabi mong nagtatrabaho. No? Kasi pag sinabi mong nagtatrabaho, ilang beses mo nang sinabing nagtatrabaho ang presidente. Hindi sana ngayon kahit papaano may kaunting pag-usad sa ating bansa, di ba? Kaso wala pabagsak ng babagsak po ang Pilipinas. Kaya QC Claire Castro, wala nang naniniwala sa iyo. Eto pakinggan mo QC Claire Castro maging si President Bongbong Marcos Jr. Pakinggan po natin itong si Father mga kababayan. Okay? Eto, pakinggan po natin. May patama po si Father sa mga taong gobyerno, Eto, pakinggan po natin to. Yaman sa mundong ito kung galing naman sa nakaw. Aanhin mo ang lahat ng tagumpay sa buhay kung alam mo namang galing sa masama. Aanhin mo ang kasikatan at palakpakan ng mga tao kung alam mo namang hindi galing sa mabuti ang iyong kapangyarihan. Aanhin mo ang limpak-limpak na salapi kung galing naman sa panloloko o panlilinlang. Kaya nga sa isang
isang taong puno ng karunungan ng Diyos, hindi mahalaga sa kanya ang yaman at kapangyarihan. Ang mahalaga sa kanya, gumawa ng tama, gumawa ng mabuti, at sundin lagi ang kalooban ng Diyos. Okay lang kahit mahirap. Okay lang kahit hindi mabilis ang pag-unlad. Okay lang kahit mahirap maghanap buhay. Okay lang kahit laging pagod. Ang mahalaga, walang inaapakang tao at lagi mong pinipili kung ano ang tama at mabuti. Sapagkat kung tama at mabuti ang lagi mong pinipili, iisa lang ang ibig sabihin nito. Pinili mo ang Diyos sa iyong buhay. At kapag pinili mo ang Diyos, pipiliin ka rin niya hanggang sa kabilang buhay. So yan mga kaubayan, Jose Claire Castro, piliin mo na ang Diyos. Okay, huwag ka na magsinungaling. Okay, kayo namang taong gobyerno, huwag na po kayong magnakaw, masama po yan. Diba? Kung naiintindihan nyo lang yung sinasabi nito ni Father, no? Kung isa sa puso nyo lang, yung sinasabi ni Father, abay talagang uunlad talaga ang ating bansa. Pero may pero, mga kaubayan. Iba po ang kanilang ginagawa. No, kabaliktaran po sa sinasabi ni Father. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto na nga, pasadahan po natin ang video ito. Sabi po dito, no, sa caption, Marcos Jr. haharap sa impeachment. Hindi lang si BP Sara. Aba, eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Sakto! Maganda-gandang labanan ng impeachment po ang mangyayari sa pagbabalik po ng sesyon sa Kamara, mga kababayan. Ayon po kay Congressman Erice, hindi lamang di umano kay BP Inday Sara na impeachment ang didinggin. Aba, meron din kay Bongbong Marcos. Mga kababayan, kay BP Inday Sara, sigurado na ho tayo na malabo po mapa-impeach si Inday. Kasi sinubukan na po nila nung una, pero hindi ho sila nagtagumpay dahil nga sa kakulangan ng mga ebidensya, mga kababayan. Lahat ng mga sinasabi nitong mga nagpa-file ng impeachment kay BP Inday Sara, puro muro-muro lang. O, di ba? Kay Marcos, napakarami niya pong violation. Naku po. Kung magkakaalaman na kung sino ang mas maraming pipirma sa impeachment nitong dalawa. Sigurado ako, mga kababayan, mas marami po kay Bongbong Marcos. Bakit? Nako, sisiguraduhin po nitong mga congressman na pipirma na hindi sila ilalaglag sa darating na halalan sa 2028. At nagbabakasakali ho yan sila na baka makakuha pa po sila ng simpatya sa ating mga DDS. Sorry, hindi na mababago isip namin. Ang gagawin nyo dyan, mga pambabata sa Kamara, saludo po kami kapag ka naisulong nyo yan. O eto po, ang balita, mga kababayan, basahin na po natin. Bagong-bago po ito, isang oras pa nakalipas. Just in, kita nyo na, impeachment complaint versus Marcos Jr. Walang question mark ha. Siguradong-sigurado na mayroong magaganap na isasampang impeachment kay Marcos. Posibleng sampahan rin ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara. Habang hindi pa nagbabalik yung inyong sesyon, mag-usap-usap na kayo. Pag-usapan nyo na. Tandaan nyo, si Marcos, kahit na mapa-impeach yan at pumirma kayo sa impeachment laban sa kanya,
patapos na yan eh. Malapit na magtapos yung termino niya eh. Di ba? Samantalang si BP Inday Sara sa 2028, tatakbo pa yan sa pagka-presidente. At pwede niyong sakyan, baka sakaling makakuha pa kayo ng simpatya. Kaya mamili kayo sa dalawa, Marcos, Sara. Kung ako sa inyo, gamitin niyo, kukote niyo. Ha? Ipagtanggol niyo na lang si BP Sara, huwag kayong pumirma. Doon na lang kayo sa isa. No. Sinabi ni Congressman Edgar Egay Erice na hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang maaaring harapin ang impeachment, kundi maging si Pangulong Marcos. Excited! Ayos na balita ito. Buti naman at merong naglakas. Ang problema nga dyan mga kaubayan, no, kung kasi pera naman po ang paiiralin nila dito eh. Ang paiikutin nila. Kaya pala malaki ang budget sa mga ayuda na yan, mga kaubayan, no. Dahil dito sa impeachment, no. May matutulad naman po ito nung unang impeachment, mga kaubayan, no, na parang binili yung kanilang mga boto by ayuda, no? Kasi ginigipit eh, hindi sila bibigyan ng ayuda sa mga distrito nila kapag hindi pumirma. Ngayon, sana maging iba naman po ito, mga kaubayan, at mag-isip naman po ang mga congressman na pipirma. Kahit mga mukhang pera kayo, no? Sana ay makapag-isip kayo ng mabuti, no? Pero talagang pag mukhang pera talaga kayo eh. Kay Marcos, akala ko majority dyan sa Kamara Maka Marcos kasi Marcos ang administration. Mabuti ito mga kababayan kasi kasi merong mga naglakas loob at hindi natatakot kahit na mawala ng budget, maisampa lang ang impeachment laban kay Marcos. Tuloy nyo lang. Pero this is not the first time, mga kababayan. Hindi po ito yung first time na magpa-file po ng impeachment complaint, no, against President Bongbong Marcos Jr. Mayroon na pong nauna, dalawa na nga yun yata, mga kababayan, pero hindi po nagtagumpay. Dalawang impeachment complaint na hindi po inasikaso, no. May naghain pero hindi po nila inasikaso, mga kababayan, no. Ngayon sana ito sa pangatlong pagkakataon, mga kababayan, sana magtagumpay na po ito at umusad, hindi yung hanggang pasa lang, mga kababayan. Yan, siguradong sasaluduhan kayo lahat ng ating mga kababayan na galit na maraming violation na nagawa nitong ating presidente. Ayon kay Erice, may mga isyong pinag-aaralan na maaaring magsilbing batayan ng posibleng paghahain ng reklamo sa oras na magbalik ang sesyon sa mababang kapulungan, mga kababayan. Pinag-aaralan na. Maaaring magsilbi di umano na batayan. Napakaraming batayan po. Naku, kahit huwag nyo na pag-aralan, napakarami nagawang violation. Mali kung ano-ano ang mga batayan ninyo sa pagsasampa ng impeachment kay Marcos. Hingin nyo kay Inday Sara yung 5 sinasabi niya na impeachable offense para tugma at angkop at sakto, walang labis, walang kulang sa mga batayan ninyo para magsampa kayo ng impeachment sa ating Pangulo. Kunin nyo kay Inday, makiusap kayo. Total, mga mambabatas naman kayo eh. Siguradong pagka lumapit kayo sa tanggapan niya at kunin nyo yung mga impeachable offense di umano ayon kay BP Sara, ibibigay sa inyo yan. Kasi si Inday Sara, iniipit niya sa impeachment. Di hamak na barya lang yung kanyang
confidential fund na 125 million. Kay Marcos, bilyon-bilyon ang confidential fund. Di ba mga kababayan? Kung kine-question nila ang confidential fund ni BP Inday Sara na ganun lang kaliit, confidential lang kine-question pa nila, bakit hindi din po ninyong questionin yung confidential fund ni Marcos na bilyon-bilyon ang halaga? Dapat patas. Kasi parehas silang merong pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Pero sigurado ako, mga kababayan, yung kay BP Sara na yan, may ibabasura yan. Pero kay Marcos, sa napakarami po ng batayan at kung sa hawak ngayon ni BP Inday Sara laban kay Marcos, sigurado magtatagumpay sila. Kaya para magtagumpay kayo, mga mambabatas na maghahain o magsasampa ng impeachment kay Marcos, makipag-ugnayan kayo sa ating pangalawang Pangulo. Ganun lang kasimple. Para wag kayong pagtawanan ng mga alagad, aso, tuta ni Marcos kapag kayo nabigo. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Nako, sana nga magtagumpay itong impeachment against sa President Bongbong Marcos Jr. Pero ako, doubtful po na magtatagumpay yan mga kababayan kasi, di ba, nung una nga, pera ang kanyang pinagalaw dahil sa mga ayuda. Eto, maniniwala pa akong tatagumpay yan mga kababayan kung wala siya ng ayuda sa 2026 budget. Pero meron Yan na naman po ang gagamitin nila mga kababayan. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.